Dorothy's POV. Tinext ko kaagad si Warren matapos umalis ng mansyon si Connor. Puntahan mo tong address na isasend ko sa'yo. Feeling ko dyan umuwi si Bianca at feeling ko rin ay dyan pupunta si Connor ngayon. Unahan mo siya. Kailangang maabutan niya kayo ni Bianca. Kailangang makita niya kayo naglalandian, okay? Ikaw nang bahala. Iritang-irita ako sa katangahan ni Connor sa kabit niya. Yung tipong ginagawa ko na nga lahat para sirain ito sa kanya pero wala pa ring effect. Hindi ko alam kung anong gayumang pinakain ni Bianca sa asawa ko at bakit ito patay na patay sa kanya. Sa sitwasyon ngayon, aaminin ko na nahihirapan na akong bawiin ang asawa ko sa kanya pero ang mahalaga sa akin ay hindi ako susuko. Marami pa akong kaya't pwedeng gawin. My man and his money is mine. Swerte ko lang din talaga dahil patay na patay din pala itong bobong Warren kay Bianca kaya siyang gagamitin ko para sirain ang dalawa. Good thing ay napaalis ko na si Bianca dito sa mansyon. Kaunting pangaakit pa at malapit na ring maakit si Connor sa akin. I knew it and I feel it. Muntik nang may mangyari sa amin. Muntik na. Nakakatawa lang dahil tila nagbaliktaran pa ngayon kung saan ako yung humihingi ng atensyon sa asawa ko. But those eyes don't lie. Naakit pa rin siya sa akin. But anyway, may tiwala ako kay Warren na magagawa niya ng maayos ang inutos ko sa kanya. Tsak sa mga oras na ito ay nagkakagulo na sila doon sa mabahong lugar na yon. Buong gabi ako naghintay ng balita tungkol sa kung anong nangyari pero wala ko nakuhang text o tawag mula kay Warren. Hindi ko rin siya makontak kaya hindi talaga ako nakatulog. Even Connor ay hindi siya umuwi. Sobrang iritado ako buong gabi hanggang magkinabukasan. Kinabukasan, mukha ng bugbog sarado na si Warren ang bumungad sa umaga ko. Ano nangyari sa mukha mo? Don't tell me na si Connor may gawa niyan. Dismayadong sabi ko habang pinagmamasdang maigi ang pasapasahan niyang mukha. Malamang, ginawa ko lang naman yung sinabi mo. Akala ko ba kasi hiwalay na yung dalawa? Pagpuprotesta ni Warren. Wala akong sinasabing hiwalay na. Ang sinabi ko, gumawa ka ng paraan para paghiwalayin sila. Ikwento mo ako anong nangyari. Hindi pa ba kita sa mukha ko? Binanatan ako ni Connor na makitang inakbayan ko si Bianca. Ayun, nagbubugan kami. Kaso ako yung napuruhan. Tinangay niya rin si Bianca. What? Bakit ka pumayag? Nabubog nga ako ng gusto. Kaya hindi ko sila napigilan. Kaya pala hindi nakauwi si Connor ay dahil magkasama pala sila ng kabit niya. Siguro rin na naging okay na naman sila at siguro rin ay sa mga oras na ito ay nagpapakasasa si Bianca sa pera at katawan ng asawa ko. Ambisyosa. May hangganan rin ng kaligayahan mo. Ako nagbigay sa kanya ng mga bagay na tinatamasa niya ngayon. Kaya ako rin ang babawi ng mga ito sa kanya. Hindi bale. Total ay last naman na yan. Ano ibig mo sabihin? May plano ako. Ano na naman yan? Si Bianca, masyado na siyang maraming nalalaman tungkol sa akin. Kaya kailangan ko na siyang turuan ng leksyon. Alam na ni Bianca na wala akong sakit at alam ko rin na hindi siya titigil hanggat hindi niya ako naibubuko kay Connor. Ganitong plano ko. Ipapadukot ko siya at ipapagamit sa 3 o 5 lalaki o sa mas marami pa para naman maalis ang kate niya sa katawan. Siguradong kapag baboy na siya ay pandidirihan na siya ni Connor. Pero syempre, bago ko gawin yun, ikaw muna yung unang dadali sa kanya. Okay ba yun? Baliw ka ba? Nakita mo patay na patay ako kay Bianca eh. Bakit ko siya ipapagang kung pwede namang ako na lang ang tumira sa kanya? Ikaw? Hindi mo nga magawang kunin siya kay Connor eh. Noon ko pa nakikitang may iba kang pagtingin kay Bianca pero wala akong nakikitang ginagawa mo. Torpe. Hindi naman sa torpe. Hindi ko lang basta gusto si Bianca. Mahal ko na rin siya. Kaya wala akong ginagawa. Ay dahil iniintay kong matapos yung lintik na kasunduan nyo. Talaga ba, Warren? Sige, sabi mo eh. Ganito na lang, once na mabalitaan ko nakabalik na si Bianca, doon ko isasagawa yung plano. Ipapadukot ko siya at dadalhin ko sa'yo. Ang gusto ko ay babuyin mo siya hanggang sa ariin mo na siya. Make videos scandal or any proof na magpapatunay na nagpapadali siya sa'yo. Do whatever you want to her and make sure na hindi lang ikaw ang magbe-benefit sa gagawin ko. So far, medyo nagiging okay na kami ni Connor. Kaya kailangan ko ang kooperasyon mo. Malinaw na ba sa iyong plano? Oo, malinaw na malinaw.
Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay dumating si Mrs. Corazon sa mansyon. Mula sa labas ng guest room ay malinaw niyang narinig ang pag-uusap ng dalawa. Mula sa pag-amin ni Dorothy tungkol sa gawa-gawa niyang sakit hanggang sa masamang pinaplano ng dalawa kay Bianca. Hindi kinaya ni Mrs. Corazon ang kanyang narinig dahil sa hindi niya mapaniwalaan na kasabwat ni Dorothy si Warren. Si Warren na best friend pa mismo ng anak niya ay magagawang traidorin si Connor. Nawalan ng lakas ang ginang at sandaling nakasandal sa pintuan ng guest room at nakagawa ng ingay. Ano yun? Napahinto si Dorothy sa pagsasalita. Kinabahan siya na baka si Connor yon at dali-dali niyang pinagtingnan kay Warren kung sino ang taong naroroon. Tita Corazon, sambit ni Warren sa pangalan ng taong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Mga hayop kayo! Hayop! Paano niyo nagagawa to sa anak ko? Hingal at nanlalaking mga mata ng ginang na pagkakasabi. Warren tries to calm her. No, tita, it's not what you think. Hindi na pinatapos ni Mrs. Corazon at dali-dali na niya itong tinalikuran. As long as she wants to argue with them, she can't. Sa mga narinig at nalaman niya ay tila nahirapang huminga ang ginang. Putang ina, naloko na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Warren na makitang Madam CEO na papatakbo pababa na hagdan. Talagang yari silang dalawa ni Dorothy. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Bilisan mo! Habulin mo siya! Maging si Dorothy ay nabulaga din. Napahila mo siya ng mukha at para bang naalog ang buo niyang diwa. Tiyak na katapusan na ng kanyang mga binabalak dahil hindi malabong narinig nitong kanilang mga pag-uusap ni Warren at mga masamang balak. Anong gagawin ko? Galit si tita at tsak na isusumbong niya tayo kay Connor. Even Warren, hiya at takot ang kanyang nararamdaman sa mga oras na to. Talagang isusumbong tayo nun, kaya sundan mo siya. Bahala ka na kung ano palusot ang gagawin mo, basta kailangan mo siyang mapigilan. Natatarantang sinundan ni Warren si Mrs. Corazon. Nakasakay ng ginang sa sasakyan kaya naman napilitan na rin si Warren na sumakay sa kanyang sasakyan para sundan ito at pigilan. Mabilis ang pagpapatakbo ni Mrs. Corazon at kita sa side mirror niya na mabilis rin siyang sinusundan na sasakyan ni Warren. Ibang sasakyan ang gamit ni Warren, pero alam ng ginang na si Warren yun. Mga hayop, humanda kayo tipapaalam ko kay Connor ang mga nalaman ko. Hindi kayo magtatagumpay sa mga binabalak niyo. Lalo ka na, Warren. Traidor ka. Hindi ako papayag na may mangyaring masama kay Bianca. Minilisan pa ng ginang ang takbo hanggang sa tuluyan na niyang mailigaw si Warren. Dito ay sandali niyang hinihinto ang sasakyan at kinuha mula sa bag ang cellphone at mabilis na dinaya lang numero ng anak. Ngunit sa kasamaang palad, habang nagriring ay bigla na itong napahawak sa dibdib at nahirapang huminga. Dito niya nabitawan ang cellphone at tuluyan nang nawala ng malay. Inatake sa puso si Mrs. Corazon at lumika ng traffic sa daan dahil sa hindi niya naigilid ng gusto ang kanyang sasakyan. Dahil doon ay may mga concerned citizen ang bumaba sa kanilang mga sasakyan at tinignan kung anong problema ng nasabing driver at dito na nila nakita ang wala ng malay na ginang. Mukhang inatake. Dali, isugod natin siya sa ospital. Kawawa naman. May mga nagmamagandang loob ninilabas ang ginang mula sa sasakyan at nagsugod dito sa ospital. Si Warren naman ay napahawak ng matindi sa kanyang manibela dahil kitang-kita niya paglabas sa sasakyan ng Madam CEO na wala ng malay. Naiwang bukas ang sasakyan ni Mrs. Corazon at kinuha ni Warren ang pagkakataon na yon para kunin ang cellphone ng ginang. Matalino at safe na pamamaraang kinuha ni Warren ang phone. Nakahood siya at tiniyak na wala ng tao nang kunin niya yon. Pagkakuha niya, saka lang siya bumalik sa mansyon at binigay yun kay Dorothy. Talagang naloko na. Habang sinusundan ko siya, bigla siyang inatake sa puso. Isinugod siya ng mga nakakita sa kanya sa ospital. Eto, nakuha ko yung phone niya. Good thing at hindi pa niya natatawagan si Connor, kaya safe pa tayo. Ano raw ang lagay? Namamatay na ba? Hindi na nga ako sumunod doon. Baka mapaghinalaan pa ako. Pero sa nakita ko, mukhang last na atake na ni tita to. Napangiti si Dorothy at biglang napawi ang pag-aalala niya. Pumapabor pa rin sa kanyang pagkakataon. Kailangan na lang niya na matinding panalangin na sana'y wag nang magising ang ina ni Connor. Talagang hindi tayo dapat na paghinalaan. Ibang tao ang dapat sisihin dito. Anong ibig mo sabihin?
Tanong ni Warren na hindi naman sinagot ni Dorothy. Kinutingting lang nitong cellphone ng Madam CEO at pagkatapos ay ibinalik yun kay Warren matapos ang nasa 8 minutong pakikialam nito. Dali, ibalik mo ito sa ospital. Tsak nakakailangan nito para sa investigasyon. Kailangan magpanggap ka na pangkaraniwang tao magsusolin to. After that, tapos ng problema natin. Sigurado ka. Kinakabahan ako, Dorothy. At bakit ka naman kakabahan? Kusa siyang inatake and we all know na may sakit talaga siya sa puso. Sinabi ba natin na makinig siya sa usapan natin? Wala tayong kasalanan dito, Warren. Walang may kasalanan sa nangyari, pero kailangang may managot at hindi tayo yun. Sa salitang iyon ni Dorothy ay lalong kinabahan si Warren. Nakukonsensya si Warren sa nangyari kay Madam CEO at feeling niya ay silang may kasalanan kung bakit ito inatake. Ang itinatatak na lamang niya sa isipan niya ay ang sinabi ni Dorothy. Right, walang may kasalanan. I should not be guilty with that. Sinunod ni Warren ang inuutos ni Dorothy at hinanap ang ospital na pinagsugudan sa ina ni Connor. Madali naman niya itong natuntun, base na rin sa nag-base siya kung saan may malapit na ospital sa pinaganapan ng atake. Bago niya isauli ang naturang cellphone ay binuksan niya muna ito at pinakialamanan. Dito na niya nabasa ang sinasabi ni Dorothy na planted evidence. Bukod kasi na si Bianca ang huling kausap ng ginang ay nag-iwan si Dorothy ng ebidensya kung saan magtuturo kay Bianca ng kasalanan. Hayop ka, Bianca. Sabi na nga ba't marumi kang babae? Akala mo ba hindi ko alam na niloloko mo lang anak ko? Buking na kita. May lalaki ka at ginagamit mong katawan mo para sa pera. Hindi mo malulokong anak ko at ibubuking kita sa kanya. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Hindi ito nasan kay Connor at sinadya yun ni Dorothy. Balak niya kasing palabasin na isasend na sana ng Madam CEO ang message sa anak kaso bigla na siyang inatake. What Dorothy is doing, it is all favor to Warren. He was so obsessed to Bianca to the point na naimpluwensyahan na siya ni Dorothy na gumawa ng masama para lang makuha ang gusto. Tumawag si Warren ng isang batang pulubi. Inutusan niya itong ibigay sa guard ang CP. May nagpapabigay po. Sa pasyente raw po yan, ang pangalan daw po yung Mrs. Corazon Marcelo. Naiwan daw po sa kotse kaya pinabot po noong mama na yon. Tinuro ng batang kotse na sinasakyan ni Warren. Nang makita ni Warren na nasa kamay na ng guard ang nasabing cellphone, ay saka lang siya umalis. Sorry Bianca, it's just I badly want you. Tayong bagay at malapit ka na ring mapas sa akin. Bianca's POV. Sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at kaligayahan, kasama ito sa sinumpaang tungkulin ng isang mag-asawa. Ngayong kasal na kami pinapangako ko na magiging mabuti akong asawa kay Connor. Magpapasakop at susunod sa kanya, mamahalin siya at taalagaan na panghabang buhay. Ngayong dumaraan kami sa isang mabigat na pagsubok ng buhay, ay aalalayan ko si Connor at tutulungan na makayanan ang lahat ng ito. Parehas kaming walang tulog dahil sa pagbabantay kay Tita Corazon. It was a heavy heart again for me. Seeing Tita Corazon dying in ICU makes me feel sad again. Ganitong-ganito yung pakaramdam ko noong nasa ICU ang inay. Ganito rin ang naging sakit niya at huwag naman sanang matulad ang tita sa inay kung saan kamatayan lang din ang kinahinatnan. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng bilang isang anak na nakikitang nakaratay ang magulang. Naawa ako sa asawa ko pero wala naman akong ibang magagawa kung hindi ang samahan siya. Hindi ko man mapawi ang sakit na nararamdaman niya. At least ay hindi niya maramdaman ang naramdaman ko noon na mag-isa. Mom, please wake up. Bianca is here. She's my wife now. Your daughter-in-law. Gumising ka na, Ma'am, at samahan mo kami magsaya sa bagong buhay na tinatahak namin. Alam ko makakaya mo yan dahil gusto mo pa magkaapo. Ma'am, lumaban ka? Ayoko nang ganito ka. Makikita na magiging apo mo someday. Aalagaan mo pa sila at maglalaro pa kayo. Ma'am, I know you're not weak. Kakayanin mo, Ma'am. Connor emotionally sad. Narito kami ngayon sa labas ng ICU habang tinitingnan si tita mula sa bintana ng salamin. Maski ako hindi ko mapigilan na hindi maiyak. Hindi itong Madam CEO na kilala ko. Awang-awa ako sa asawa ko dahil mahal na mahal niyang kanyang ina at maging ako sa sarili ko ay masasabi ko talagang mahirap mawala ng ina.
Kaya ni tita yan, malakas siya at matapang. I'm sure nagagaling siya, babe. Word of wisdom from me. Hinahagod kong likod ni Connor habang ang ulo niya ay nakasandal sa aking balikat. Tanging mahigpit na yakap lamang ang kaya kong maibigay ngayon para maibsan ang kanyang kalungkutan. Thank you, babe. Thank you for always being at my side. Kung wala ka, hindi ko siguro kakayanin. Of course, babe. Palagi lang ako nandito. Asawa na kita kaya palagi kitang sasamahan sa lahat ng hamon na darating sa atin. Mahal na mahal kita, Mr. Connor Marcelo. Mas mahal na mahal kita, Mrs. Bianca Marcelo. Thankful ako kay Lord kasi ikaw ang binigay niya sa akin na mag-aalaga muli ng puso ko. Tignan lang kita sa mukha, nawawala na yung lungkot ko. Hinalikan ako ni Connor sa noo at pagkatapos ay lumipat ang halik niya sa aking labi. I tasted the pain in his kiss, but I'll make sure that after his kiss, all his worries and pain swept away. Thank you, babe. Muli kami nagyakap ng mahigpit. Samantala, ilang sandali lang ay dumating nang nahahalili sa amin na magbabantay. It was his dad and 2 maids. Pinauwi na kami ng daddy niya para raw makapagpahinga na kami. Kaya't isang mahigpit na yakap na lang ginawad namin kay Tito. Hindi na nagawa ni Connor na may pakilala ako sa kanyang ama bilang asawa. Naintindihan ko naman yon dahil sa dami rin kasi niyang iniisip. Kahit ako naman ay late ko na rin namang na-realize. Pagkasakay pa lang kasi namin sa sasakyan ay naidlip ako kaagad. Medyo nabitin ang tulog ko nang gisingin ako ni Connor dahil sa kwarto ko na raw ituloy ang tulog ko. Pagdating namin sa mansyon ay akala ko'y magpapahinga na kami. Hindi pa rin pala dahil narito nga palang isa ko pang malaking problema. Si Dorothy. Nadat na namin siya na kumakain sa lamesa at pinagsisilbihan ng mga katulong. Kagaya ko ay umikot din ang mga mata niya nang makita namin ng isa't isa. Ang babaeng ito'y wala ng kasing sama ay kailangan ko pa rin palang pagtiisan. Nandito pa rin siya sa mansyon at saka na marami pang away ang mangyayari sa aming dalawa. Desidido talaga siyang bawiin si Connor at ako naman ay hindi na makakapayag na mangyari yon. Napatayo ng di oras si Dorothy mula sa kanyang kinauupuan na makitang magkahawa kami naglalakad ni Connor. Connor, bakit mo kasamang walang hiyang babaeng yan? Connor, hanggang ngayon ba'y nagpapaloko ka pa rin sa babaeng yan? Saglit na huminto si Connor sa paglalakad at nilingon siya. Dorothy, not now, please. Please lang, huwag ka na munang sumabay. Walang kabuhay-buhay na sabi ni Connor. Pagod kami at wala pang tulog kaya pwede bang huwag ka munang mag-umpisa. Muli ay naglakad kami ni Connor patungo sa hagdanan. Pero itong si Dorothy talaga hindi makapayag na sa kabila ng mga kasinungalingan niya ay nanaig pa rin ang pagmamahalan namin ni Connor. Nakita pa lamang niya ako'y kumukulo ng dugo niya. What if pa kaya kung malaman niya na isa na akong legal mistress? Dahil pinakasalan na ako ni Connor. Hindi pwede, Connor. Hindi ako makakapayag na bilugin ng babaeng yan ng ulo mo. Connor! Alam kong marami pang paninirang sasabihin sana ni Dorothy, ngunit nakuha na niya ang inis ni Connor. I said stop! Ikaw tong magulo eh. Nakiusap ka na pabalikin kita sa mansyon dahil sa may sakit ka at hindi ko sinabi na pwede mo kami pakialaman. Sa totoo lang, Dorothy, ayaw kita nandito. Kung hindi lang dahil sa dying wish mo, hindi kita patitirahin dito. Dahil hindi na tayo kasal at wala kang kahit na anong ambag sa bahay na to. Akin lang ito, kaya ako masusunod dito. Ngayon, dahil ang hirap mong pakiusapan, inuutusan kitang tawagan mo ng mga magulang mo at magpasundo ka na. Umalis ka na lang dito, Dorothy. Mukha namang okay ka na kaya sinasarado ko ng mansyon para sa'yo. Now, I'm giving you 2 hours to leave. At kapag bumaba ako ang gusto ko, wala ka na rito. Kung hindi ako mismo magkakaladkad sa'yo palabas ng mansyon. Sigaw ni Connor kay Dorothy. Nagulat ako sa biglang pagsabog ni Connor. Hindi ko tuloy may describe ang mukha ni Dorothy ngayon. Nagmukha siyang tangang sinigawan ni Connor. Mangiyak-ngiyak siya habang nakakuyam ang kamao. In fairness, ngayon ko napatunayan na wala na talagang pagmamahal kay Dorothy si Connor. Bukod sa pinakasalan niya ko, ay nagalit siya talaga ng gusto. Nang sinubukang muli akong siraan ni Dorothy sa kanya. Sorry na lang sa'yo, Dorothy. After that, hinila na ako ni Connor paakyat sa hagdan. Napakaseryoso ng mukha niya talagang na-bad trip, kaya nagdiriwang na lang ako sa aking isipan. Pagdating namin sa kwarto ay tinodo ni Connor ang aircon at saka sineradong pinto.
Padapa siyang nahiga sa kama at pagkatapos ay tinawag niya na ako para tabihan siya. Matulog na tayo babe, I'm very tired. I'm sorry. Wala ng lakas na pagkakasabi niya at pagkalipas lang ng ilang minuto ay narinig ko na siyang naghihilik. Hindi ako kaagad nakatulog. Sobrang saya kasi ng puso ko dahil sa wakas ay kinampihan niya rin ako. Isa rin sa mga nagpapangiti sa akin ngayon ay ang pagiging legal ng relasyon namin. Mag-asawa na kami't wala ng Dorothy na hahadlang sa amin. Mrs. Marcelo, kay sarap pakinggan. After all the pain and sacrifices, finally, nakamit ko na rin ang tunay na kaligayahan sa piling na lalaking hindi mo akalaing tototohanin ako at itatrato na para bang pinakaiingat-ingatan niyang kayamanan. Natulog ako ng may ngiti sa labi. Ang malambot na kama at preskong tahanan na ito ay bonus na lang sa akin dahil ang pinakaimportante sa lahat ay ang lalaking payapang natutulog sa tabi ko habang yakap-yakap ako ng mahigpit. After 4 hours of sleeping, nagising ako ng gising na pala si Connor. Kakaligo lang niya at napakapogi niya sa kanyang suot. Kung hindi lang talaga kami babalik sa ospital ay ako na mag-aaya sa kanya para may mangyari sa amin. Sorry babe, napasarap ang tulog ko. Sandali, maliligo na rin ako. All I think is, sa ospital kami pupunta, but I was surprised when Connor gave me a red velvet dress. This is what I want you to wear, sabi pa niya. Of course, nagtaka talaga ako kaya napilitan na rin ako magtanong. Bakit ito? Hindi ba sa ospital tayo pupunta? No, ibang pupuntahan natin. Sige na, isuot mo na yan. Nawiwirduhan ako sa asawa ko pero sumunod na lang ako sa gusto niya. Sinuot kong pulang dress na yon at nag-ayos na ang sarili. Sinuot ko rin ang kwintas na bigay niya na terno sa kulay ng damit ko, ang makinang na diamante. Nang papalabas na kami dito na ako na sorpresa dahil sa nakitang gayak na hardin. Happy birthday wife. Nakalimutan mo at ang birthday mo pero ako hindi ko palalampasin ang araw na to na hindi kita mapapasaya. Happy birthday Bianca. I love you. Ano kayang mangyayari ngayon na gawang baliktarin ni Dorothy? Ang nangyari at mapupunta kay Bianca ang sisi. Ano ang gagawin ni Connor kapag nalaman niya? Ang tungkol sa text message na ipapadala sana ko ni Mrs. Corazon kay Bianca. Dito kaya ay muling masisira si Bianca kay Connor? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.